Noong unang panahon, sa silangan ng malayong gubat ng Diwata, may nakatirang magandang prinsesang sirena na nagngangalang Aura. Siya ang namuno sa lupaing ito at nagpapanatili sa kapayapaan doon. Hindi lang siya naging masipag at nakikisama sa lahat ng mga nilalang, ngunit siya rin ay mabait, laging handang tumulong sa mga tao. Partikular, si Aura ay nagtataglay din ng buhay na buhok. Ang kanyang buhok ay sumisimbolo ng kanyang buhay at kakayahang pagalingin ang lahat ng mga sugat kapag siya ay kumakanta ng matamis na awitin. Gayunpaman, hindi niya dapat gupitin ang kanyang buhok o masyadong gamitin ang kanyang kapangyarihan. Kapag mas maraming beses niyang gamitin ito, masihina si Aura. Higit pa dito, habang tumatanda siya, mas maraming tanong si Aura. Nagtataka siya sa lahat, lalo na sa kanlurang bahagi ng malayong gubat ng Diwata, kung saan ang hangganan ay ang ilog ng Diwata. Gayunpaman, dahil sa mga lumang usap-usapan na ang kanluran ay lugar kung saan nakatira ang mababangis na tribo ng taong ibon, ang mga sirena na tulad nila ay natatakot at hindi nangahas na tumawid sa ilog. Gayunpaman, sa isip ni Aura, nagtataka pa rin siya at gusto niyang malaman ng tungkol sa kanlurang lupaing iyon. Sa isang pagbisita sa lugar ng hangganan, biglang nakita ni Aura ang isang taong ibon na tumutulong sa maliit na nilalang sa dagat. Hindi ba't nakasulat sa libro na napakalupit ng mga tao sa tribo ng taong ibon? Pero ang lalaking iyon ay mabait at inaalagaan ng mga maliliit na nilalang sa paligid niya. Ngunit masyadong nakatutok si Aura sa pagmamasid sa binata at aksidenteng tumawid sa hangganan na nagpatunog ng alarma. May nanghihimasok! Sa kabutihang palad, habang si Aura ay natataranta, ang taong ibon ay biglang sumugod upang iligtas siya mula sa iba. Nailigtas si Aura ng binata nang dumating ang grupo at galit na hinanap siya. Halatang narinig ko yung alarma, pero mali ba? Baka nasa paligid lang itong taong to. Huhulihin ko siya. Sa paghihintay na umalis ang iba pa, nakahinga ng maluwag ang binata at dinisarmahan ng mahiwagang bilog para kay Aura. Salamat sa pagtulong sa akin sa gulo. Pwede ko bang tanungin ang pangalan mo? Ako? Ako si Don, prinsipe ng kanlurang gubat at ang hindi nakakalipad na miyembro ng tribo ng taong ibon. Ngunit huwag kang matakot, hindi kita sasaktan dahil gusto kong mamuhay ng mapayapa kasama ang mga taga-silangan. Sa pakiramdam ng mabuting tao si Don, agad na tinulungan ni Aura si Don na pagalingin ang kanyang mga pakpak. Para magpasalamat, gagamitin ko ang aking mahika para lumipad ang iyong mga pakpak tulad ng sa iba. Hindi man niya naintindihan ang mga sinabi ni Aura, hinayaan siya ni Don na subukan ito. Totoo nga, nang marinig ang kanyang pagkanta, ang kanyang buhok ay nagliwanag ng mahiwaga at pinagaling ang mga pakpak ni Don. Maraming salamat sa pagbigay sa akin ng milagrong ito. Kung ayos lang sa'yo, pwede ba akong maging kaibigan mo? Siyempre, masaya ako sa alok na ito. Pagkatapos nun, naging matalik na magkaibigan sina Don at Aura at unti-unting nahulog ang loob sa isa't isa. Nagbahagi sila ng maraming bagay na magkasama na naayos ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang tribo. Narinig ko rin na ang silangan ay maraming nakakatakot na nilalang. Ngunit kapag ako at ilang mga kaibigan ay nakikipag-usap sa kanila, lahat ay napakabait. Kaya naman umasa tayo na malapit ng mamuhay ng mapayapa ang dalawang panig. Magaling! Sana magawa natin ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nagalit ng husto si Theo, ang mabangis na taong ibon na laging gustong mangibabaw sa silangan at hinahangad na sirain ang relasyong ito. Isang araw, gaya ng nakagawian, naghahanda si Aura na pumunta sa tagpuan nila. Nang dalhin ni Theo ang kanyang mga alagad para palibutan ang lugar ng hangganan. Ako mismo ay madalas na nakikita ang kanyang palihim na pagpunta sa kanluran at pinapanood si Prinsipe Don. Kaya ang nawawalang prinsipe ay may kinalaman dito. Nawawala si Don? Pero bakit? Tumigil ka sa pagpapanggap. Ikaw ang dumakip sa prinsipe. Kaya kailangan nating ipadala ang ating mga hukbo sa silangan para hanapin siya. Magbigay ka nga ng patunay na ang pagkawala ni Don ay dahil sa akin. Isang panig lang ang sinasabi mo. Ha? Ikaw lang ang dayo. At sinong nakakaalam ng sabuatan ng silangan noong sinubukan mong lapitan ng prinsipe? Siguro nga totoo ang mga dating sabi-sabi. Kayong mga sirena ay napakatuso at nakakatakot. Bawal kang magsabi ng ganyan tungkol sa mga tao sa silangan. May ideya ako. Sa loob ng 3 araw, tiyak na mahahanap ko si Don at maibabalik ko siya ng ligtas. Pero paano kami maniniwala? Maliban kung ibibigay mo sa amin ng tungkod, ang simbolo ng hari ng silangan. Tatanggapin ko ang alok na ito. Nag-atubiling tumingin si Aura sa tungkod. Kung ibibigay niya ang kayamanang ito sa sinuman, ito'y parang ibibigay ang buhay ng lahat ng tao sa silangan sa kanyang mga kamay.
Prinsesa, naniniwala kami na mahanap mo si Don at magdadala ng kapayapaan sa dalawang tribo. Kung magkamali man, wala kaming pagsisisihan dahil palagi nyo kaming tinutulungan ni Don. Handa kaming magsakripisyo para sa inyong dalawa. Salamat sa tiwala ninyo. Babalik talaga ako pagkalipas ng 3 araw. Matapos makinig sa panghihikayat ng lahat, pumayag si Aura na ibigay ang tungkod kay Theo. Kung hindi ako babalik pagkatapos ng 3 araw, magiging iyo ang tungkod. Ha, sige. Sana'y makarinig ako ng magandang balita mula sa'yo. Pagkatapos, sinimulan ni Aura ang kanyang paglalakbay upang hanapin si Don, ngunit wala pa rin siyang ideya. Ito ang huling lugar na pinuntahan namin ni Don. Pero wala pa ring bakas niya. Marahil, may nakasalubong siyang masama. Salamat sa Diyos, nandito na ang prinsesa. Alam ko kung nasa ng prinsipe. Narinig ni Aura ang tunog at nagmadaling hinanap ito. Nakita niya ang isang maliit na ibon na nakakulong sa isang maliit na hawla. Munting ibon, alam mo ba kung nasan si Don? Pero bakit? Bakit may sakit ka? Ang maliit na ibon pala ay nasaksihan ng pagdakip ni Theo kay Don, habang papunta siya para makipagkita kay Aura. Gayunpaman, nang sabihin ng ibon ng balita, nalaman iyon ni Theo at ikinulong ang ibon sa isang maliit na hawla. Ilang araw na rin hindi kumakain o nakakainom ang ibon, kaya naman mahina ang katawan nito. Dahil gusto ni Aura na mabilis iligtas si Don at ang mga tao sa magkabilang panig ng gulo, agad niyang ginamit ang kanyang mahiwagang buhok para iligtas ang munting ibon. Ngunit pagkatapos iligtas ang buhay ng ibon, unti-unting humina ng husto ang kalusugan ni Aura. Salamat, prinsesa, sa pagligtas sa buhay ko. Ang prinsipe ay kinulong ni Theo sa 1,000 taong gulang na puno. Kailangan mo lang lumusong sa ilog para marating ito. Salamat, munting ibon! Sinubukan ni Aura na gamitin ang kanyang kaunting lakas na natitira at lumangoy sa matandang puno, gaya ng sinabi ng munting ibon. Pagkaraan ng 1 araw at 1 gabi, sa wakas ay nakarating rin siya, ngunit ang espasyo sa loob ay napakadilim at walang mapupuntahan. Kailangan ko ng liwanag para malinaw kong makita ang mga bagay-bagay. Paano ko makakakuha ng liwanag? Tama! Ang buhok ko! Kapag kumanta ko, kikinang ang buhok ko. Sa pag-iisip nun, kumanta si Aura, dahilan upang lumiwanag ang kanyang buhok na dinala siya sa isang maliit na pintuan. Huh? Huh? Pagtawid sa pinto, pumasok siya sa isang maliit na kuweba kung saan si Don ay binabantayan ng mga alagad ni Theo. Bitawan mo ako! Hindi ko hahayaan ng isang taong tulad ni Theo na naghahangad ng kapangyarihan na saktan ang lahat para sakupin ang silangan at kanluran. Masyadong matigas ang ulo mo. Ang maliit na tao sa silangan ay hindi karapat-dapat sa ating posisyon. Maaari lang silang maging duwag na alipin. Ah! Ano? Ah! Tama si Don. Lahat ay may karapatang maging malaya. At walang alipin ng sino man. Aura! Mabilis na lumangoy si Aura kay Don para iligtas siya. Huh? Gayunpaman, isang daloy ng mahika ang tumama kay Aura at nasugatan siya. Ha! Hindi ko akalain na pupunta si Aura dito para iligtas ka. Ngunit magtiwala ka. Papatayin ko kayong dalawa dito. At gagawin kong mga alipin ng silangan at kanluran. Hindi kita hayaang saktan ng sinuman! Nagalit si Don at lumipad palapit kay Theo para lumaban. Gayunpaman, nang malapit na siyang manalo, nahuli si Aura ng alagad ni Theo. Prinsipe, tumigil ka. Kung hindi, sasaktan ko ang munting prinsesa. Aura! Ah! Nagpumigla si Aura na makatakas at matagumpay na nakuha ang espada ni Don. Ngunit isang alagad na mabilis siyang pinigilan. Sa oras na iyon, nagpa siya ang prinsesa na gupitin ang kanyang buhok at mabilis na inihagis ang espada kay Don. Kinuha ang pagkakataon, dali-daling ginamit ni Don ang kapangyarihan ng espada para talunin si Theo. Bumagsak si Theo at naging ibon para tumakas kasama ang kanyang mga alagad. Aura! Ayos ka lang ba? Nanlalamig ang katawan mo. Dahil ginupit ko ang buhay ng buhok ko. Humihina na ang kalusugan ko.
Kung gayon, mabilis na natin gamitin ang natitirang bahagi ng iyong buhok upang maibalik ang iyong kalusugan. Hindi, nasaktan ka din. Hindi kita papayagang mamatay alang-alang sa kaligtasan ko. Kung gayon, pumapayag akong sumama at manatili sa tabi mo habang buhay. Gayunpaman, nang bumagsak ang mga luha ng kanilang pagmamahalan sa buhok ni Aura, isang kislap ng liwanag ang lumabas mula sa tubig at nagpanumbalik sa kalusugan ng magkasintahan. Yun pala, ang walang kondisyong sakripisyo ng pag-iibigan ng dalawang tao ang dumaig sa kamatayan at nagbigay sa kanila ng pagkakataong magsama muli. Sa wakas, pagkatapos ng maraming paghihirap, ang wagas sa pag-ibig ay dinaigang kamatayan. Kaya't magkasama tayong muli. Masayang nagtinginan sina Aura at Don saka bumalik sa mahiwagang ilog. Sa wakas, sa basbas ng lahat, nagpakasal sina Aura at Don. At tinulungan ng dalawang tribo na mamuhay ng mapayapa at masagana magpakailanman.